Ang kwento ng forbidden anime na ito ay nagsisimula sa isang tipikal na taong inaapi na nagngangalang Hajime na misteryosong nakakuha ng bawal na kapangyarihan ng hypnosis. Lumalapit siya sa harap ng lahat at ipinapahayag na siya ay inatasan ng gobyerno bilang isang cultural counselor. Karaniwan, walang magdadalawang isip na bugbugin siya dahil sa kanyang sinasabi, ngunit hindi ito ang kaso dahil sa kanyang bagong bawal na kasanayan. Hindi alam ng mga nakikinig na si Hajime ay gumagamit ng kanyang bawal na kasanayan upang manipulahin ang kanilang mga isipan at gawing sunod-sanyaran sila sa kanyang kagustuhan. Ipinahayag ni Hajime na walang sinuman ang pinapayagang magkaroon ng anumang uri ng cultural exchange nang hindi muna dumadaan sa isang counseling session kasama siya. Ginagamit niya ang kanyang bawal na kasanayan upang itanim sa isipan ng lahat na ang pakikipagpalitan ng kultura sa kanya ay hindi masama dahil ito ay walang iba kundi gabay lamang. Ginagamit din niya ang kanyang kasanayan upang manipulahin sila na isipin na ang kanyang gabay ay hindi ituturing na pagtataksil at hindi masisira ang kanilang mga safety seals. Sa wakas, sinabi niya sa kanila na ang lahat ng kanyang sinasabi ay tama. Matapos ang kanyang talumpati, hindi mapigilan ni Hajime na magpakawala ng isang masamang tawa ng kasiyahan sa pagtupad ng kanyang layunin. Ang kanyang bawal na kasanayan ay epektibo at umabot na sa buong epekto sa mga tao sa kanyang harapan. Kinabukasan, binisita ni Hajime si Yui na nakatakdang tumanggap ng cultural counseling kasama ang kanyang nobyo na si Dai. Lalo pang kinakabahan si Yui nang mapagtanto niyang idodokumento ni Hajime ang buong counseling session, ngunit wala siyang magawa dahil ito ay para sa layuning pananaliksik. Pagkaraan, isiniwalat ni Yui kay Hajime na siya ay nagiging alanganin sa kanilang relasyon ni Dai dahil siya ay nagiging mas pino at sophisticated sa bawat araw. Depensa naman ni Dai na natural lamang iyon dahil ang kanyang pinakamamahal ay naging nobya na niya. Bilang isang profesional na counselor, hindi na nagsasayang ng oras si Hajime at agad na sinimula ng counseling session. Nagsimula siya sa pagtuturo kay Yui ng ilang praktikal na tongue twisters. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kambal na personalidad ni Yui upang masuri kung gaano ito kakikig. Hindi mapigilan ni Dai na mamangha sa ganda ng kambal na personalidad ni Yui. Siyempre, napansin ito ni Yui at sinaway siya sa masyadong matalim na pagtingin. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ganap na inilantad ni Hajime ang kambal na personalidad ni Yui kay Dai habang patuloy siyang masusing nag-e-examine dito. Tinanong ni Yui kung bakit ginawa iyon ni Hajime at sinabi niya na para mas makilala pa nila ang isa't isa. Pagkatapos noon, sinabi ni Hajime kay Yui na ipakita ang kanyang apple pie upang masuri ito. Medyo nag-aalangan si Yui kaya't si Hajime ang nanguna upang tulungan siyang malampasan ang kanyang pagiging mahiyain. Pinuri ni Hajime si Yui sa pagkakaroon ng isang masarap at malusog na apple pie na mukhang masarap. Hindi na siya nagatubili pa at sinubukan ito, na ikinagulat ni Yui. Agad siyang kinabahan at sinubukang mag-time out dahil hindi pa siya handang magpahiram ng kanyang apple pie para tikman. Hindi pinakinggan ni Hajime ang kanyang pakiusap at nagkomento na may bahagyang alat ang lasa nito ngunit ito ay umaabot pa rin ng 9.5 sa 10 sa kabuuang lasa. Sinabi pa ni Hajime na mag-relax lang si Yui at magtiwala sa kanyang kakayahan bilang cultural counselor. Ipinagpatuloy niya ang paghanap at pagtutok sa kahinaan ni Yui, na nagdulot sa kanya ng paghingal habang patuloy na tumataas ang kultura sa kanyang loob. Pagkalipas ng 30 minuto ng verbal counseling ni Hajime, lubos na nabalot si Yui ng kultura. Inalis ni Hajime ang takip ng apple pie ni Yui at nakita niyang umaapaw na ito sa caramelized juices. Hindi mapigilan, naniniwala siya na dumating na ang oras upang buksan ang seal ng kalamnan nito. Habang naghahanda si Hajime na ganap na i-counsel ang apple pie ni Yui, sinabi niya kay Yui na maaaring makaranas siya ng kaunting discomfort, ngunit pinapayuhan siyang manatiling matatag para sa kapakanan ni Dai na nanunood. Bago siya magpatuloy, sinabi ni Hajime kay Dai na mag-self-study habang si Yui ay tinuturuan. Sinabi niya kay Dai na isipin ang kanilang kinabukasan ni Yui dahil ito ay mahalaga sa oras na magsimula na sila ng kanilang cultural exchange. Humanga si Dai sa mataas na kaalaman ni Hajime sa kultura at sumunod sa kanyang payo. Tungkol naman kay Yui, medyo nagulat siya nang makita niyang nagsimula na si Dai sa pag-aaral. Alam niyang habang ginagawa ito ay tinitingnan siya ni Dai ng may paghanga. Sinimula ni Hajime na ganap na i-counsel ang apple pie ni Yui. Naisip niya na gaano man karaming beses siyang nakabasag ng safety seals, ito pa rin ang pinakamasarap na bahagi ng kanyang counseling sessions. Matapos basagin ang safety seal ni Yui, hindi mapigilan ni Hajime ang ngumiti ng kasiyahan. Masaya siyang muling natulungan ng isa pang magkapareha na makamit ang cultural enlightenment. Ito ang pinakagusto niyang gawin sa mundo at hindi siya nagsasawa sa pakiramdam ng mga endorphin sa kanyang utak habang ginagawa ito.
Habang nagpapatuloy ang counseling session, naramdaman ni Yui na siya ay nababalisa at gustong tumigil. Napagtanto ni Hajime na si Yui ay natatakot lamang at gusto niya lang ang pinakamabuti para kay Yui, kaya't ginamit niya ang kanyang bawal na kasanayan upang pawiin ang lahat ng alalahanin ni Yui. Nang mawala ang kanyang mga pag-aalala, lubos na naranasan ni Yui ang buong epekto ng cultural counseling ni Hajime. Hindi na niya mapigil ang mamangha sa husay ni Hajime sa kanyang trabaho. Alam ni Hajime na nanonood si Dai kaya hindi niya nakalimutang bigyan ito ng ilang tips. Sinabi niya kay Dai na palaging hanapin ang mga lihim na kahinaan ni Yui. Pagkatapos ay ipinakita niya kung paano mag-focus sa mga kahinaang iyon at direktang ideposito ang likidong puting ginto sa kanyang bank account. Nang mapagtanto ni Yui kung ano ang mangyayari, nagdadalawang isip siyang muli, ngunit mabilis na ginamit ni Hajime ang kanyang bawal na kasanayan upang alisin ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Nang dumating ang tamang oras, idineposito ni Hajime ang malaking halaga ng likidong puting ginto sa bank account ni Yui. Habang pinupuno ni Hajime ang bank account ni Yui ng likidong puting ginto, hindi sinasadyang natapon ni Dai ang kanyang murang protein shake sa pagkamangha sa nangyayari. Tinanong ni Hajime si Yui kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos ng kanyang unang cultural counseling. Sa kasamaang palad, hindi pa niya maipaliwanag dahil ang kanyang isipan ay naguguluhan pa mula sa aksidenteng pagtapak niya sa mga Lego matapos direktang i-deposito ni Hajime ang likidong puting ginto. Bago matapos ang counseling session, sinabi ni Hajime kay Yui na gusto niyang mag-self-study si Yui hanggang sa susunod niyang session. Gusto rin niyang i-record ni Yui ang lahat ng kanyang ginagawa habang nagse-self-study, na kinatataka naman ni Yui. Ipinaliwanag ni Hajime na mahalaga ito upang masubaybayan ang kanyang pag-unlad. Binigyan pa niya si Yui ng ilang educational cultural materials upang makatulong sa kanyang self-study sessions. Sa buong linggo, patuloy na nagre-record si Yui ng kanyang self-study sessions kahit na siya ay nahihiya. Alam ni Yui na mahalaga ito para sa kanyang pag-unlad sa kultura. Samantala, si Hajime ay abala sa pagtulong sa iba pang mga babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng counseling sessions tulad ng nangyari kay Yui, habang pinapanood ng kanilang mga nobyo at natututo sa gilid. Si Hajime ay walang pagod sa kanyang misyon na palaganapan ng kultura. Maaaring nakakagulat para sa iba, ngunit natural lamang ito kay Hajime dahil masipag siya at seryoso sa kanyang trabaho bilang appointed cultural counselor ng gobyerno. Isa-isa niyang binibigyan ng tamang cultural counseling ang mga magkapareha. Siyempre, hindi lang mga babae ang tinutukan ni Hajime, kundi pati ang mga lalaki ay hindi niya kinalimutan bigyan ng payo kung paano maging mas mabuting nobyo. Habang papalapit ang araw ng kanyang susunod na counseling session kay Hajime, masigasig na nagse-self-study si Yui gabi-gabi. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang apple pie ay umaapaw pa rin ng caramelized juices kahit na ilang beses na siyang natapakan ng Lego. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kasigasig at kamangha-mangha habang nagse-self-study. Hindi niya mapigil ang magtaka kung paano siya nagbago ng ganito. Bukod dito, nag-aalala siya dahil nararamdaman niyang hindi na sapat para sa kanya ang self-study. Hindi niya mapigil ang isipin kung gaano niya kagustang magkaroon ng counseling session gamit ang counseling tool ni Hajime. Sa puntong iyon, napagtanto ni Yui na hindi na niya kayang tiisin pa. Habang iniisip si Hajime, aksidenteng natapakan niya muli ang Lego at tumalsik ang caramelized juices ng kanyang apple pie. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Yui kay Dai na pupunta siya sa bahay ni Hajime upang magkaroon ng isa pang cultural counseling session. Humingi siya ng paumanhin kay Dai at sinabing umuwi na lang ito mag-isa. Agad na nagreklamo si Dai, sinasabing madalas na raw siyang magka-counseling session kay Hajime. Tinanong ni Yui kung bakit ito nagagalit dahil ito ay para naman sa kanya. Sinabi niya na ginagawa niya ito para kay Dai. Bagamat nauunawaan ni Dai ang kanyang sinasabi, nararamdaman pa rin niyang may mali at hindi maiwasang magdamdam. Ngunit wala na siyang nasabi pa tungkol dito. Nang magtagpo muli sina Yui at Hajime, ginugol ni Yui ang buong araw sa pagdaan sa mabangis na cultural counseling ni Hajime. Wala siyang itinira at binigay ang kanyang lahat, na ikinatuwa at ikinarangal ni Hajime. Sa huli, tinanong ni Yui si Hajime kung ano ang palagay niya sa kanyang mga cultural skills na kanyang pinag-aralan kamakailan. Sa isang masayang mukha, pinuri ni Hajime si Yui sa mabilis niyang pag-abot sa kanyang tunay na potensyal sa kultura at sa kamangha-manghang pag-unlad nito. Sinabi niya na batay sa kanyang bilis ng pag-unlad, hindi na magtatagal at wala na siyang maituturo pa kay Yui. Bagamat masaya si Yui sa papuri ni Hajime, bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala nang mapagtanto niyang maaaring magtapos na ang kanilang oras na magkasama. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi na niya kayang mabuhay nang wala si Hajime at ang kanyang cultural counseling.
Kaya't nag-ipon siya ng lakas ng loob upang magsabi kay Hajim na kahit na mabilis ang kanyang pag-unlad, marami pa rin siyang dapat matutunan. Tinanong niya si Hajim kung maaari pa rin siyang magpatuloy sa kanyang counseling sessions. Alam ni Hajim na naabot na niya ang tunay niyang layunin na gawing dependent si Yui sa kanya, kaya't nagpakita siya ng kaunting pag-aalinlangan. Sinabi niyang hindi siya sigurado kung pagbibigyan niya ang hiling ni Yui dahil kailangan pa rin niyang mag-counsel ng iba. Nalungkot si Yui nang marinig ito, ngunit sa kalaunan, sinabi ni Hajim na maaari pa silang mag-session ngayong araw na iyon, na ikinatuwa ni Yui at biglang bumalik ang sigla niya. Habang naghahanda silang muling magkaroon ng isang cultural counseling session, hindi mapigilan ni Hajim na magpakawala ng isang masamang ngiti ng kasiyahan sa kanyang tagumpay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, ay turn on ang notifications, at mag-iwan ng like, makakatulong ito na malaki sa channel.